Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin ang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik na may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Linggo na naman. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa kada linggo, tayo po ay patuloy na hindi pinagtsatsagaan, kundi talagang, ano bang ibang salita ng pinagtsatsagaan pa? Yung hinahabaan talaga ng Panginoon ang pasensya niya sa atin para tuluyan nating maintindihan kung sino tayo sa harapan ng Diyos at kung sino at ano ang ginagawa ng Diyos para sa tao. Nung nakalipas na linggo, isang talinghaga ang ibinigay din sa atin. Sabi po doon sa kwento, merong isang lalaki na merong 2 anak. Inutusan niya pareho. Una niyang inutusan yung panganay, yung nakakatanda, para magtrabaho sa kanilang ubasan. Pero anong sagot nung nakakatanda? Ayaw ko po. Pero sumunod din. Pangalawang inutusan yung mas bata. Ano ang sagot ng bata? Opo, magtatrabaho po ako, pupunta po ako doon, pero hindi ginawa. No? Pero kung titingnan natin, no? Bakit ba sa kanila kasi yung ubasan, no? Sa kanila yun eh. Yung may-ari, yung tatay, yung 2 anak, pwede naman talagang hindi na magtrabaho yung 2 anak.
Kasi nga, sa kanila naman yun. Diba? Sila yung tagapagmana. Pero inutusan ng Ama para magtrabaho. Sabihin nyo nga po, trabaho. So, naisip nyo ba kung bakit kailangan magtrabaho? Kailangan pagtrabahuhan nila? Kasi mahirap po yung aasa na lang. Mahirap yung tao na hindi nagtatrabaho. Yung aasa na lang kasi bibigyan naman ako eh. May magbibigay naman sa akin. Kasi iba yung nais na ituro ng Diyos na ang isang tao, kapag pinagpapaguran niya ang kanyang kinakain, nagkakaroon siya ng dignidad. May dignidad sa taong pinagpapawisan, yung pag sinasabi nga, no, ay yung kanin nyo yan kasi dugo at pawis ko yan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang tamad. No? Kasi mahirap yung, di ba? Minsan gusto natin instant eh. Gusto natin talagang nandyan na agad. Ang ayuda nandyan na. Ayaw na natin magtrabaho. Okay. So ngayon, kung pinagtatrabaho tayo ng Diyos, ano ang mahalaga na kailangan natin maramdaman sa isang taong nagbibigay sa atin ng trabaho? Ano? Ano yung masarap sa pakiramdam na kapag binigyan ka ng trabaho? Ha? Di ba masarap sa pakiramdam yung maramdaman mo na may nagtitiwala sa'yo? Yung kaya ka tinanggap, hindi lang dahil magaling ka, kundi nais ng taong yun, ibigay ang tiwala sa'yo. Yan ang talinghaga natin sa linggong ito. Mayroong may-ari ng ubasan at inayos niya na yon. Kanya yun. Tinamnan niya na, binakuran niya na, okay na lahat. Pero aalis lang siya at ito ay ipinagkatiwala niya sa mga taong pinili niyang pagkatiwalaan. Sa kasawiang palad, itong mga katiwalang ito nakalimot. Hindi kanila ang ubasan, pero inangkin nila ang ubasan. Kaya, ganun na lamang yung sama ng loob ng may-ari ng ubasan dahil sa kanilang ikinilos. Sabihin nyo nga po, tiwala. May nagtiwala na ba sa inyo? Anong ginawa ninyo sa tiwalang ibinigay sa inyo? Inabuso ba ang tiwalang ito? Pinahalagahan ba ang tiwalang ito? Kung maalala ko lang po, no? Nung sabihin sa akin ni Cardinal, yung assignment ko, na dito ako mapupunta, hindi ko alam kung anong nakita niya para ipagkatiwala sa akin ang parokya ng Birhen ng Soledad. Ipagkatiwala na unang karanasan bilang parish priest o cura paroko. Hindi ko alam yun kasi sa loob ng 7 taon, okay na ako na susunod lang ako sa pinaka-pinagkatiwalaan. Assistant lang. Kung anong sabihin sa akin, yun ang gagawin ko, yun ang sinusunod ko. Pero ngayon, ipinagkatiwala no, ng ating obispo na, o ikaw dyan. Sa loob ng 1 taon, kung kakamustahin, nagkakaroon ba ng bunga dito? Nagkakaroon ba ako ng pang-aabuso sa akin pong kapangyarihan o otoridad na ibinigay sa akin? Malalaman natin yan. Kasi, siyempre, may pananagutan ako sa nagtiwala sa akin. Lalo tigit
sa nagtiwala na ibigyan ako ng grasya ng pagkapari, ito ay galing sa Diyos. Hindi ito sa akin. Hindi ko pwedeng sabihin, akin to. Kaya ako naging pari kasi magaling ako, mahusay ako. Kundi dahil nagtiwala ang Diyos sa akin. Kaya ngayon, sa inyo po, no? Hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon para mangalaga. Hindi lahat. Mayroon mga ilan sa atin ang pinagkatiwalaan ng kapangyarihan ng posisyon. Nang inaasahan, palalaguin mo ang mga tao, bubuhayin mo, pasisiglahin mo, i-develop mo pa. Tuturuan sila, i-encourage sila. Pero anong ginagawa natin kapag nasa atin na yung titulo? Nakatiwala. Sabihin niyo nga ulit, katiwala. Sabihin niyo ulit, katiwala lang ako. Huwag tayong umasta na tayo ang may-ari ng mga bagay o tungkulin na ipinagkaloob sa atin. Na kailangan tayo nagsusulit, kailangan tayo nagre-report. Kasi alam naman ng may-ari, no, kung ano ang nangyayari sa kanyang ubasan. Kaya nga sabi ng may-ari, kukunin lang niya, hindi yung buo, kundi yung kaparte lang. Diba? Sabi, inutusan ng ibang mga alipin para kumuha lang ng parte, kaparte lang. Pero naging madamot, naging sakim itong mga pinagkatiwalaang ito. Kukuha lang ng kaparte, hindi nila maibigay. Bakit? Confidential daw. Nauuso na tayo ngayon sa confidential. Kapag tinatanong mo na, kalaban ka na ng bayan. Paano ka pagkakatiwalaan ng malaking responsibilidad kung yung sa maliit na bagay, hindi mo maayos? Naghahanda tayo para sa darating na eleksyon. Paano mo maayos ang barangay kung ang pamilya mo hindi mo maayos? Tapos gusto mong ayusin ang barangay? Pero kayo din naman, no? Pagkakatiwalaan kayo. Sasabihin ng Diyos, ipagkakatiwala ko sa inyo ang kapangyarihang pumili. Di ba? O anong gagawin nyo? Bebenta. Anong gagawin nyo dyan? Sasabihin nyo na naman, karapatan ko to. Nasa sa inyo talaga yan. Pero asahan natin na mananagot tayo sa Diyos kapag hindi natin ginawa ng tapat na mabuti ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen?